Attention mga SSS members at SSS pensioners, dalawa na importanteng advisory at anunsyo ng SSS kakapasok lang. At yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dakos sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto na po mga miyembro at pensyonado ni SSS, sapagkat kakapasok lang, dalawang anunsyo. Importante ito na inyong malalaman mga miyembro at pensyonado. Mamaya-maya pag-uusapan natin yan isa-isa, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito na nga po mga SSS pensioners at maging ng ating mga miyembro, sapagkat dalawa po na importante ito na anunsyo at advisory ng SSS na dapat ninyo malalaman para inyo itong magawa. Mga ka-vlogs. So una po, ito po ang tinatawag natin na pagkakaroon po ng PRN or Payment Reference Number. So ang ating Payment Reference Number or PRN, kailangan natin ito kung tayo po ay magbabayad ng ating bayarin kay SSS. Gaya po ng salary loan, educational loan, restructured loan, calamity loan, emergency loan. So, bago tayo makapagbayad kasi sa counter ni SSS o di kaya doon sa mga payment partners ni SSS, kailangan po natin na magkaroon muna ng PRN or Payment Reference Number. So, ito po ay pwede nating i-generate, pwede nating generate sa ating my.sss account, at ito nga po ay tuwing ika-7 na araw ng buwan. So every 7th day of the month ay yun po ang ating schedule na makapag-generate po ng ating Payment Reference Number or PRN. So kapag kasi po magbabayad tayo ng ating mga loan, halimbawa po ay mag-generate muna tayo ng ating PRN sa ating my.sss account, and then yung PRN na yun po yung ating ipapakita kung magbabayad na tayo sa mga payment partners na diniklara po ni SSS o di kaya po sa mga counters ng SSS branches mga ka-vlogs. So yun po, mahalaga talaga ang PRN, ang pag-generate ng PRN para po sa pagbayad ng ating utang kay SSS. So tandaan talaga every 7th day of the month, yun po yung schedule na makapag-generate tayo ng Payment Reference Number sa ating my.sss account. Pangalawa na importanteng anunsyo mula sa SSS para sa ating mga miyembro at pensyonado ay ang Conso Loan Program. Para ito sa meron pong utang sa SSS na hindi na nabayaran. Yung meron pong mga past due sa ating mga salary loan, hindi nabayaran na educational loan, emergency loan, restructured loan, calamity loan. Yung meron pong mga past due ay ito po yung nilikha ni SSS na programa, Conso Loan Program, kung saan po maaari po nating bayaran ang ating past due o hindi na bayarang utang kay SSS, hindi na bayarang loan, na wala pong interest and wala pong penalty. So ang babayaran lang natin dito sa Conso Loan yung principal amount, whatever kung ilang taon na hindi mo nabayaran ang iyong loan, halimbawa 5 taon na hindi ka nakapagbayad ng iyong salary loan, calamity loan, restructured loan, emergency, or yung tinatawag natin na educational loan, whatever kung 5 taon, ilang taon na yan, basta mag-apply ka lang ng Conso Loan Program kay SSS, ang babayaran mo lang ay ang principal amount, hindi ka na magbabayad sa interest at penalty. So, meron ding dalawang paraan, paano mo mababayaran itong iyong past due, sa ilalim ng Conso Loan Program. Una po, pwede mong i-full time, one time full time
na payment, no? So, yung isahan lang, pwede yon. Pangalawa, pwede naman po ang installment basis. Kung nahihirapan kayo sa one-time cash, no? Yung if-full ninyo ang pagbayad, pwede naman po ang installment, no? Merong mga bracket sa SSS dyan. Pwede 1 year, no? 12 months, may 24 months. So, nakadepende po sa kakayahan ninyo at sa kung paano kayo makakapagbayad ng mas magaan. So, pwede po yung installment basis mga miyembro pensyonado na SSS. So, ang kagandahan lang sa Consulon, no, dahil kapag kasi nagbabayad tayo sa ating past due, ay maaari tayong makapag-loan ulit. Maaari tayong makapag-avail ulit, no, makapag-utang ulit ng salary loan, restructured loan, emergency, educational, no? Pwede tayo ulit utang, mag-loan kay SSS, basta bayaran nyo lang po yung inyong past due, no? Hindi po kayo mababad record kasi sa iba kasi, no, kung nasa ibang halimbawa po sa mga private lending company, yung mga nagpapautang, kapag meron tayong past due, nagkakaroon tayo ng bad record, and ang tendency hindi tayo makakapag-loan na ulit, no? Hindi na tayo pwede makapag-utang kasi bad record na tayo. Pero sa SSS, no, kahit ilang taon pa yan hindi mo nabayaran ang utang mo, ang loan mo, basta bayaran mo lang sa ilalim ng Consulon program, no, ay pwede ka ulit makapag-loan, mga ka-vlog. So, maganda talaga dito sa SSS, no? Kaya be responsible din po sa ating utang. Be responsible din po sa ating loan kay SSS. Bayaran natin. Kung meron man tayong mga delayed, no, ihabol natin dahil maganda talaga ang benepisyo, no, dito sa pagiging miyembro at pensyonado sa SSS. Kung gusto niyo po mag-avail, no, dito sa ating Consulon program, maaari po kayong bumisita sa pinakamalapit na SSS branch for more information, no? And then pwede din po online, no? Meron po yan sa ating my.sss account, ang Consulon program, no? Click niyo lamang po ang services dyan sa may portal natin, no, sa ating my.sss account. So ayan ha, mga miyembro at pensyonado na SSS, dalawang importanteng anunsyo at advisory po ang paalala ni SSS para sa inyo. Una po ay ang ating pag-generate o pagkakaroon ng Payment Reference Number or PRN tuwing ikapito na araw ng buwan, no? Every 7th day of the month para po sa pagbabayad ng ating loan o utang kay SSS. So, maaari nyo i-generate yan sa inyong my.sss account. And then pangalawa po ay pwede kayong mag-avail ng ating Consulon program para sa merong mga past due na utang kay SSS na principal amount lang ang babayaran, wala ng penalty, wala ng interest. Ayan po ha, pwede niyo yang i-avail ang Consulon program ng ating SSS. Kaya naman mga SSS members at mga pensyonado, ano po ang inyong komento, ano po ang opinion ninyo regarding dito sa ating balita sa dalawang mahalagang anunsyo at advisory ng SSS. Kayo po ba ay ginagawa nyo ito? Sino pa ba sa inyo dito ang merong past due or hindi nabayaran na salary loan, educational loan, emergency loan, restructured loan, calamity loan kay SSS? No? Huwag kayong matakot na na magbayad ulit kay SSS or pumunta sa SSS branch para magtanong sa Consulon. Huwag kayong matakot dahil tinutulungan na nga tayo ni SSS na makapagbayad sa ating mga past due na hindi nabayarang utang para makapag-loan ulit tayo. No, meron po ba sa inyo dito na meron mga past due? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. At yung ating PRN, sino po ba ang nag-generate noon every 7th day of the month? No, kumusta po ang PRN na gine-generate po natin sa ating my.sss account? Mahirap ba o madali lang? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. Bago ka magtapos sa video na ito, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS.
Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.